Noong matagal na panahon na ang nakakalipas, may mapayapang palasyo na tinatawag na Brebanya. Pinamumunuan ito ni Haring Fernando Ako si Haring Fernando. at ang kanyang asawa na si Reyna Valeriana. Ako sa Reyna Valeriana. Nagkaroon sila ng 3 anak na lalaki at ang panganay na si Don Pedro. Si Don Pedro ay matapang ngunit may masamang ugali. Ang hina mo naman! At ang pangalawa naman na si Don Diego. Si Don Diego ay mahina at matatakutin. Sunod-sunuran lamang siya ni Don Pedro. Aray, ang lakas mo naman. Kailangan mo pang mag-ensayo doon, Diego. Ang hina mo pa. At ang bunso naman ay si Don Juan. Don Juan ay malakas at mabuting prinsipe. Okay ka lang ba? Kailangan ko, prinsipe. Parte ito ng pag-ensayo. Isang gabi, noong natutulog ang hari, ay nagkaroon siya ng isang masamang panaginip. Kanyang panaginip ay itinapon daw si Don Juan sa isang malalim na bangin ng 2 misteryosong lalaki. Huwag niyo patayin ang anak ko. Anong nangyari sa'yo? Tawagin ang 3 prinsipe ng mabilisan. Masusunod mo na Dahil doon, nagkaroon ng malubhang sakit ang hari, kaya pinatawag ni Reyna Valeriana ang kanyang mga anak. Mahal na prinsipe, pinapatawag kayo ng mahal na Reyna. Dali-daling pinuntahan ng mga prinsipe ang hari at kinumusta ni Don Juan ang kanyang ama. Ngunit bigla ito nawala ng malay, kaya pinatawag ni Reyna Valeriana ang magagamot. Sa'yo, ama! Tawagin ang magagamot. Susunod, mahal na Reyna. Mahal na Reyna, ito na po yung magagamot. Paumanin, mahal na Reyna. Pilit wala ko nagkakita ng sakit sa mahal na Reyna. Sinuri ito ng unang magagamot, ngunit walang nakitang kahit anong sakit. Paumanin, mahal na Reyna. Wala ko nagkakita. Gayon din ang kasunod na magagamot. Dahil sa natanggap na balita, silang lahat ay napakalungkot. Hindi na nila alam ang gagawin. Hanggang sa may isang Ermentanyo na gustong sumuri sa hari. May-ari ba akong pumasok, mahal na Reyna? Sino ka? Alam kong nuna sa sakit ng hari. Maaari kang pumasok. At alam nga ng Ermentanyo kung ano ang luna sa sakit ng hari. At ito ay Ang tanging nuna sa sakit ng ating hari ay awit ng ibong Adana. Matatagpuan ito ng Vidras Platas sa bundok Tabor. Pupunta ako doon ngayon din. Mag-ingat ka. ipinadala ng hari ang 2 nakakatandang anak na lalaki. At una si Don Pedro. Mahaba ang paglalakbay ni Don Pedro. Marami siyang bundok at gubat na dinaanan. At sa wakas, narating na niya ang bundok Tabor. Narating ko na yata ang mundok Tabor. Yo, sino ka? Pwede ba ako humingi ng pag-anda? Gutom na ako. Wala akong may bibigay sa'yo. Sapat lang to para sa akin. Sige na iyo, gutom na ako. Wala akong pakialam. Hindi pinansin ni Don Pedro ang kitungin at siya ay napatuloy sa kanyang paglalakbay hanggang narating na niya ang Pedras Platas. Sa di kalayuan natatanaw na niya ang ibong Adarna. Hihintayin ko muna itong makatulog. Si Don Pedro ay naiputan ng ibong Adarna at naging bato. Ilang buwan na ang nakakalipas at hindi pa rin nakabalik si Don Pedro. Kaya napagdesisyonan ng hari na ipadala ang kanyang pangalawang anak na si Don Diego. Kagaya ni Don Pedro, marami ding dinaanan si Don Diego ng mga bundok at gubat hanggang sa narating na nga niya ang bundok Tabor. Ito na ang mundok Tabor sa wakas. Yo,
Sino ka? Hindi ba ako humingi ng pagkain kasi gutom na ako. Wala na akong pagkain. Hindi niya pinansin ang kitungin at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay hanggang sa narating na niya ang Pedras Platas. Ito na ang Pedras Platas. Yun ba ang ibong Adarna? Hihintayin ko makatulog, tsaka ako huhulihin. Maya't maya pa ay nagsimula ng kumanta ang ibong Adarna. Hindi alam ni Don Diego na ito ay nakakatulog. Sa kasamaang palad, siya ay nakatulog at naiputan ng ibong Adarna at naging bato. 3 taon na ang nakakalipas at hindi pa rin nakabalik ang kanyang mga kapatid. Kaya naisipan ni Don Juan na siya ay pupunta at hanapin ang ibong Adarna. Ama, payagan mo na ako pumunta at hanapin ang ibong Adarna. Huwag baka matulad kasi yung mga kapatid. Wala akong pake. Hanapin ko ang ibong Adarna. Nag-alinlangan ang hari na payagan si Don Juan sa takot na baka matulad ito ni na Don Pedro at Don Diego. Ngunit determinado si Don Juan na papagaling ang kanyang ama kahit ano pang mangyari sa kanya. Naglakbay siya ng naglakbay hanggang sa narating na nga niya ang bundok Tabor. Narating ko na rin ang bundok Tabor. Yo, sino ka po? Manghingi ka na ako ng pagkain. Isa na lang po itong natitira. Hindi na iyo, gutom na ako. Kaya na lang po ito. Salamat iyo. Walang anuman po. Punta, iho. Pupunta po ako sa Pedras Platas para hulihin ang ibong Adarna. Alam ko kung sinong makakatulong sa iyo. Sino po? Doon sa kubong iyon. At po, pupunta na po ako ngayon din. Dahil sa kabutihan ni Don Juan, siya ay tinulungan ng kitungin. Ito na yata ang kubo. Ang araw po. Alam niyo po ba paano hulihin ang ibong Adarna? Dahil may mabuti kang kalooban, tutulungan kita sa paghuli ng ibong Adarna. Po ang maitutulong niyo sa akin. Ito, gintong lubid at isang kalamansi. Aanhin ko po ito. Gabi-gabi pumupunta ang ibong Adarna sa Pedras Platas at umaawit. Antok ang boses ng ibong Adarna, kaya pigilan mong makatulog. Aawit ito ng 7 beses at dapat mo ring huwain ang iyong palad ng 7 beses at patakan ng kalamansi. Dapat mo rin iwasan ang ipot nito para hindi ka maging bato. At gamitin mo ito para maging tao ulit ng iyong mga kapatid. Salamat po. Tandaan ko po lahat ng sinabi niyo. Binigyan siya ng gintong lubid at isang kalamansi at mahiwagang tubig para maging tao ulit ang kanyang mga kapatid. Siya ay nagpasalamat at nagpatuloy sa paglalakbay. At hindi niya kinalimutan ang mga payo at kung anong gagawin. Sa di kalayuan ay natatanaw na ni Don Juan ang Pedras Platas. Ano yung maganda ang puno ng Pedras Platas? Ano yata ang ibong Adarna? Hihintayin ko muna itong umawit. At maya pa, nagsimula ng umawit ang ibong Adarna. Akala mo, mapapatulog mo ako? Aray! Tapos nang umawit ng ibong Adarna ng 7 beses, kaya ito ay iipot na. Akala mo maiisan mo ako ha? Hindi na iputan si Don Juan, kaya hinihintay na lang niya ang ibong Adarna makatulog para mahuli na. Nakatulog na ang ibong Adarna. Oras na para hulihin ito. Ayan na, nahuli ko na ang ibong Adarna. Yan ba ang aking mga kapatid? Papakawalan ko na muna ang aking mga kapatid bago ko dalhin ang ibong Adarna sa palasyo. Sa
Salamat. Nahuli mo ang ibong Adarna. Oo, nahuli ko ang ibong Adarna. Nahuli nga ni Don Juan ang ibong Adarna, maging ang kanyang mga kapatid. Napabalik niya ito sa pagiging tao. Dadalhin ko na ang ibong Adarna sa palasyo para gumaling na ang aking ama. Dinala ni Don Juan ang ibong Adarna sa palasyo. Ito ang aming ama. Pagalingin mo ang aming ama. Magaan na ang aking pakiramdam. Ama, salamat naman kasi magaling ka na. Tunay nga ang sinabi ng Ermentanyo na pagaling na ng ibong Adarna ang hari. At dahil napagaling na ng ibong Adarna ang hari, pinakawalan na ito ni Don Juan. At dahil pinangako ko ang papakawalan kita pagtapos mong pagalingin ang aming ama, pwede ka nang umalis. Maraming salamat sa